Good morning ulit. Yan, itong basto natin. As you can see, napakasukal na po. Napakasukal na po ang damo. Lagpas na po tuhod ang mga kugon sa dinadaanan natin. Kasi tag-ulan nga, bumulas ng gusto ang mga damo. Yan. Muulan, maaraw, yan ang gusto ng mga damo. At the same time, gusto rin ng mga halaman. Kugon po ito. Aanihin ko ito one time. Parang i-reinforce doon sa ating mga kulungan ng kambing. Hindi po pwedeng puro yero lang. Kailangan kung ano ang nandyan, mga indigenous materials. Huwag masyadong magastos, sabi nga ni Warren Buffett. Huwag kang gumastos. Mag-invest ka lang. Sinasabing mag-invest, kung mayroong balik yung pera mo. Na hindi naman masyadong mahal yung ginastos mo. Kita mo si Warren Buffett, he started 16 years old. 70 million na ngayon ang kanyang pera. So hindi maiwasan kahit ayaw mo. Same thing with us. Kung tayo pagpapalain ng marami, okay. Si Lord naman unlimited ang kanyang mga blessings. Manghingi ka lang at tumarbaho. Dito, dadaanan naman tayo dito sa palayan. Mga ano na po ito? 9 days. 9 days po. Noong Miyerkules po ito tinanim So 7 days sa Miyerkules. So 7, 8, 9. Tama. 9 days na po kasi Friday na ngayon Ganon talagang style. Wala mo ng tubig. Parang yung kanyang ugat nakasaturate doon sa lupa. Matatag. Yan, talagang tinatanggalan po ng tubig yan. Maliban lang sa mga lugar na mga mabababa. Pag umulan ng kaunti, nakakatubig agad. Yung kamukha nun, Okay lang yan. So ito yung tarondon. Pilapil. Kung pansinin mo, patay yung mga damo. Ibig sabihin, inispray po yan. Bukod sa sinagibo, tinanggalan ng damo, inispray pa. Kasi napaka-nuisance ang mga damo talaga pag marakuan. Natataas. Isturbo sa halaman. Ayun. Yun yung mababa. Yan. Hanggang doon yan. Mga kulang-kulang 3 hectares ito Yan. As you can see, may linya Parang pagsakaling nais linisin, kung tawagin namin dito sa Bohol ay sudsud, madali lang. If ever na isprayhan mo lang din ng pamatay damo, okay lang din. Kaya lang, problema sa pamatay damo, may side effects talaga. Chemicals Bukod doon, delikado pa sa kalusugan ng mga animals, mga tao. Baka malanghap mo o malason ang mga nandito. Bigla mo namang makain yung mga nalason na mga. Yung iba kasi, kumakain ng mga tira-tira ng mga nalason. Huwag, bawal yun. Iba na ngayon ang mga
chemicals, napakatapang na. Actually, pinagbabawal na yan dati. Kaya nga yung Monsanto pinagsara eh. What I mean, ni-recall yung ibang mga produkto. Pinatigil. Yan ang problema sa chemicals. Kaya ako, ang inyong lingkod, hindi po gumagamit talaga ng chemicals. Sabihin na nilang mas less yung ani, hindi naman. Maani din eh. Kandahan doon, walang gastos. Wala talaga, as in. Pagod lang. Huwag mo nang ilista yung pagod. Hindi naman nalilista yun. Hayaan mo lang, itulog mo na lang. At the end of the day, you wake up, suddenly, marami ka ng pera. Parang kanta. Suddenly, for those who hope upon the Lord, shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run but not weary. They shall fly like eagles. They shall walk but never faint. Yun po ang mga agila. Mga magsasaka na agila. Hindi napapagod. Bakit? Sa Diyos po sila na umaasa. Hindi sa sariling lakas. Yung sarili lang nating lakas tayo umaasa, madali tayong mapagod eh. Okay po yun, malapit na ako. Malapit na tayo. Hindi ako nagtanggal ngayon ng boots kasi nagmamadali nga tayo. Siguro mamaya pagbalik. Bakit nagtatanggal ng boots? Parang makakonect doon sa lupa. Sa energy ng gagaling sa lupa na bigay ni Lord. Parang lalong lumakas ang ating katawan. Nakayapak, nakapaa. Yung paa, nahahamugan. Yung paa, nawawala ang stress. Kaya malusog ang katawan. Yun po ang prinsipyo ng pagiging natural nga malusog. Tanggalin paminsan-minsan ang tsinilas. Tanggalin paminsan-minsan ang boots. Para makakuha tayo ng alkaline galing sa lupa na nilikha ng Diyos. Huwag tayong mag-focus doon sa creation. Mag-focus tayo sa Creator. Yan. So siyang nagbigay, ang Lord, pasalamat tayo sa Kanya. At susunod tayo sa Kanyang utos. Anong sabi niya? I wish upon all things that you will be healthy, wealthy, and full of joy. Yan, marami ng bunga yung saging. Natatanaw ko dito. Saging na po natin yan. Yan yung bignay. Yan. Ito po yung itikan. Kapalitan ko yung kanilang tubig at pagkain. Ayun sila. Yan. Isa lang nung una yan eh. Ngayon 5, nakawala yung 2. Bumalik pala doon sa kina Brian. Anyway, sabi sa akin ni Brian, ibabalik daw sa akin. So, magiging 7. Dahan-dahan lang. Sabi mo sa mga expert, start small. Huwag kang pabigla ng invest ng marami. Kasi kulang-kulang ka pa sa knowledge, kulang-kulang ka pa sa karanasan. Ang iba nalulugi.
excited na excited, yun pala, malulugi lang kasi kulang sa karanasan, kulang sa tiyaga. Todo agad. Yan. Yung kay Mito natin, oh, yung mangga. So mamaya dito ko isusuga yung kambing kasi, tamo, marami ng damo ulit. Gusto ng kambing, yun, nasalubong natin nating kaibigan. Kaibigan natin yan, yan ang bumubungkal sa lupa. Kinakain nila yung mga patay na mga nabubulok. Silang nagbubulok ng mga kahoy, eventually nagiging pataba. Milipid ang tawag yun sa English. Sa Bisaya, labod. Okay, kaya milipid, maraming paa. Mili. Pid means paa. Mili means million. Yung isa naman, centipede. Alupihan. Centi means 100. Pid means feet, paa. So 100 ang kanyang feet. Yan. Tumigil na po sa pagbunga yung ating avocado. Until next season ulit. Okay po, nandito na tayo. Yan. Yan yung mga mahogani. Thank you so much. God bless po.